Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 1 to 7. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na to. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Guide lang po kami. No? Meron tayong Virgo, Libra, Sagittarius, Aries. May mga konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo sa nakita or there's a challenge. May mga challenge na darating sa buhay mo by this 1 to 7. No? Maaring may stagnant ka or may stuck ka sa hindi naman lahat is may stuck ka. Merong aspeto ng buhay mo na pwede kang ma-stuck, no? Na pwede kang maging emotional. Yan, na pwedeng ika-stress mo. Ganyan. Na pwede rin na kabahan ka, manervyos ka, mga ganyan. Or maybe sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng pamimintas. Maaring may pipintasan ka or may taong pipintasan ka. Vice versa, mga ganun. Mag-ingat kayo when it comes sa pagnanakaw, no? Ganyan. Maaring may mga mawala sa iyong gamit, mahulugan ka, or pwede kang manakawan. Ganyan. O pwede kang madaya. Ingatan mo rin yung iyong finances, no? Sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo is you are a boss or a leader. Maaring kung meron kayong negosyo, malaki man o maliit yan, o kaya meron kayong pinamamahalaan na isang sitwasyon, halimbawa sa trabaho mo, kung malaki yung company mo, halimbawa, itong section na to, ikaw yung nagli-lead, diba? O kaya is meron kang tinuturuan na bagong tao sa company mo, yung mga ganon. Something leader, a boss, ganyan. Kumbaga, iba rin sa inyo is maaring may mga uumpisahan na kayo na nandun yung confident mo na maaring may uumpisahan kayo ng isang bagay para ito sa iyong stability. Parang may mga either sa iyong work, profession, o parang may mga sitwasyon na magkakaroon o umpisa mo to shift something into your life. May shifting happen sa buhay mo. Ganun. And then also, ang nakikita ko ito, magkakaroon ng transformation sa buhay mo. May mga transformation happen, pagbabago. May paglipat din ako na nakikita. Hindi ko alam in what way. Siguro is lilipat ka ng section or ano to? Sa trabaho, di ba? Pag nandito ka, pupunta ka dito, ganyan. O kaya sa paglipat ng bahay, ng lugar, ng place, ganyan. May paglipat situation ako na nakikita sa'yo. Mayroon kang beginning situation, ganyan. Halimbawa sa trabaho, o halimbawa, may utang ka, diba? Okay, natapos mo yun, ibig sabihin you're starting and you're beginning in your life, ganyan. O kaya kasi nakabayad ka na sa utang mo, nakamenos ka na sa utang mo, diba? Kasi may mga magtatapos din sa buhay mo. Kumbaga, may mga something growth, luck, or iba dito extension, no? Sa iba sa inyo, may mga positivity happen into your life, kumbaga. Andito rin na may hihingi ng tulong sa'yo or may tutulungan ka. Maari kung may tao na nalulungkot at may problema, kaya maaring tutulungan mo or hihingi siya ng tulong sa'yo or ikaw hihingi ka ng tulong sa kanya or may tutulong sa'yo. Yun, vice versa. No? Kung ano man yung umpisahan mo, parang handun yung merong isang sitwasyon na magkakaroon ng settling down situation ako na nakikita sa'yo. Pagbabalik din also na ng tibay ng loob. Ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo siguro may mga pupurihin ka
o may mga makaka-receive ka ng papuri, ganyan, sa iba sa inyo. May mga kasiyahan, yun. Iba sa inyo, siguro may mag-uumpisa na kayo sa sarili nyo when it comes to yourself. Parang hindi may mga beauty situation, no? Kung lalaki ka man o babae, halimbawa, kung business ito is, or pamumunuan mo, andito siguro yung mga parlor, o kaya magtitinda-tinda ka when it comes to beauty product, ganyan. Yung mga sitwasyon ng mga pang-hygiene, may mga ganun, no? Something beauty. Or mari ikaw is you are more on focusing na mag-start ka na mag-focus na gumawa ng mga bagay na ano ito? Building ng iyong katawan, mga ganun. Yung nakita ko naman, exercise, yoga, something ganun. O kaya something diet, may mga ganun sitwasyon. Or need. So nakita ko dito. You look to the future sa nakikita ko, and then may taong ako nakita na maaring lalaki, kasi andito si man, no, maaring ito yung tao na is either your relationship or kapartner into your business or partner in life, ganyan. Andun yung sitwasyon na maaring this person is a person na pwede siyang makatulong sa'yo sa iyong work, profession, or stability. Or maaring there's a connection or magkakaroon ka ng connection sa isang tao. Sa iba dito, new connection to ha, sa iba. Sa iba is your partnership if ever na meron ka ng ginagawa or meron kang boyfriend, girlfriend, ganyan. Iba dito, magkakaroon ka ng new connection with someone. And maaring siya yung makatulong sa'yo, isa siya sa makakatulong sa'yo or siya ang makakatulong talaga sa'yo sa iyong stability in life. Tingnan natin ang iyong energy. Ano energy ni Cancer? Okay, ang energy mo is, ang nakikita ko sa'yo, andito kasi sitwasyon, may mga iisip-isipin ka na mga bagong bagay, mga new ideas, ganyan, mga opportunity, may mga pag-iisipan ka at may mga didesisyonan ka this time sa mga pangarap mo sa buhay. This thinking and decision making. Sa mga gusto mo nang umpisahan, sa mga gusto mo nang i-achieve, sa mga gusto mo nang ma-fulfill in life, ganyan. Sa mga kahilingan mo, kumbaga. Andun ka na sa point na yon na or maybe handito rin energy mo na mas more ka mag-focus sa sarili mo to achieve something in life. Mag-focus ka na to love yourself, caring yourself, ganyan, or focusing para magkaroon ng achievement sa mga pangarap mo sa buhay, ganyan. Sa iba sa inyo. Iba dito, there's a new love coming in. Merong good news sa'yo na darating. Maaring iba dito is naganap na sa iba sa inyo in one day, 1 week, 1 month ago, or mangyayari pa lang in the first day of month or first week or sa loob ng month ng June. May mga opportunity na darating sa'yo. Pero you need to be patient doon para ma-achieve mo yung magandang achievement. Ano parating sa kanya? Yung mga pangarap na pwede mo makuha. Ano po ibig niyo sabihin? Parating sa iyo. Ano po to? Ano po tong ano? Hindi kayo lahat to ha. Pero ito yung nakikita kong parating sa'yo. Okay, ang parating sa'yo, kung meron kayong business or trabaho or family related ito ha, is magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Maaaring magkakaroon ng imbalance relationship, no? Kung sino man yung nakakonect sa'yo. Magkakaroon ng salungatan
magkakaroon ng, ay, may pupo anak. Dali lang. Ano ba yan? Saan na yung tissue natin? Magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Ganyan, pagtatalo. No, may mga biglaang hindi mo, iba dito biglaan to. May mga pag-aawayan o hindi as in lang, chaos, mga ganyan. Conflict. Yan, maaari sa iba naman sa inyo, when it comes sa trabaho man yan or a family related, or a person who connected sa'yo. Ganun nakikita ko dito. And also, may malaking palabas na pera sa'yo. Hindi ko alam why. Siguro, sana hope. Diba? Sana hope. Sabi ko sa inyo, diba, may pagnanakaw o may pagkawala. Yan. Kung may mga business kayo, maaring konting ma-minus kayo, ganyan, maging negative yung result, ganyan, sa nakita ko. As long as pag hindi kayo naghigpit, pwede siyang maging negative yung result. Hindi naman lahat yun. Or when it comes sa trabaho nyo, ganun din ang nakikita ko dito. Ganyan. May nakikita akong corrupt. Yan. May nakikita akong may mga unexpected change. May nakikita akong tao na pwede kang gamitin when it comes to a business or pera. Ganyan. May taong manggagamit. May chaos. May liar. May unfaithful. May disloyal. Ako na nakikita dito. May taong magsisinungaling. May taong may sikreto. Or may hidden siya sa'yo, no? Mag-ingat ka na lang. Mag-trust ka sa intuition mo. This is a warning. Hindi to negative. Pwede nyo itong maiwasan as long as nag-iingat kayo. Para lang, ini-inform ko lang kayo, ha? Kung sasabihin nyo ito na negative naman, o ituloy nyo yung isipan nyo yan. Papasok to. O hindi nyo ipapasok ito sa isipan nyo, pwedeng maganap po mangyari to sa inyo, ha? Try to analyze yung mga reading natin, no? Kasi nagbibigay ako ng warning sa inyo para maiwasan nyo. Pero kung marunong kayo mag-analyze at marunong kayo mag-adapt, pwede kayo maligtas. Kasi marami na rin nakaligtas sa mga reading ko. Pero kung hindi kayo marunong at hindi nyo accept yung reading, good luck sa buhay nyo. Okay? Yan. And then also, ang nakikita ko dito is may tao na pwedeng hindi siya maging very supportive sa'yo. Ganyan. Kumbaga, hindi kanya, ikaw to or siya, ha? Hindi kanya, papaboran sa mga gusto mo, mga ganun. May taong matigas ang ulo, may taong materialistic, or tao na sasandal lang sa'yo because of the needs. Mga ganun. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha? Sa nakikita ko dito. May tao na makasarili at hindi sakim, ganyan. Ang nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo is hindi kayo stable when it comes to a money. No, or hindi kayo magiging stable when it comes to a money. Kasi, maaring dahil sa kumbaga mas marami ang lumalabas than sa pumapasok. Yung may mga unfinished business, no? Ibig sabihin, kung yung iba sa inyo is may mga pagkautang, may mga hindi pa nabayaran, ganyan. May mga hindi pa na-accomplish, ganyan, sa nakikita ko dito. Meron ako nakikita na may tao na mag-break ng promises sa'yo. Or maybe you break promises. Meron ako nakikita dito, hindi ko alam kung magulang mo siya, matanda, no? Maaring itong tao na to is hindi siya stable, maaring may sakit siya. No, kung may mga may sakit, magpa-doktor. Kung sino man siya sa buhay mo, magpa-doktor na at magpa-doktor. Sabihin ko, kasi element lang naman kasi ito, no? Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. And we have the Leo, Taurus, Aquarius, Virgo. Pisces. Yun na nakita ko dito. May isang bagay na hindi nagtapos sa'yo. Dito. Mag-ingatan nyo yung But dito may problema sa money,
Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May tao dito walang pakailan. Kumbaga parang wala siyang awa. Ganyan. Tingnan natin ano dapat iwasan ni Cancer. Okay. Okay, iwasan mo daw is not to release yung mga stress mo sa buhay. Iwasan mo yung ma-out of balance ka when it comes sa money mo, sa health mo, sa relationship. No, iwasan mo na hindi mo muna pag-aralan o isipin o maging aware sa mga bagay na didesisyonan mo, sa mga bagay na aaksyonan mo, sa mga bagay na sasabihin mo. Ganyan. Iwasan mo din na maging pasaway. Iwasan mo din na ma-hold ka ng mga nakaraan or makaramdam ng takot to do something new into your life. And then, iwasan mo din na magtiwala ka agad sa isang tao. No? Ibig sabihin, pag-aralan mo munang maigi yung tao na yun. And mag-trust ka sa intuition mo. Ha? Kailangan mo rin kasi na isipin maigi kung sino yung mga nakakausap mo. Kung totoo ba silang tao o hindi. Kung sino yung mga nakakabanding mo, ganyan. Kung sino yung mga bago mong kausap. Kumbaga, wag kang magkwento agad-agad ng about sa sarili mo. Kumbaga, maging tahimik ka and kumbaga magsiyasat ka, ganun. Isa rin yun. Siyempre, tatandaan mo palagi aware sa mga ilalabas mong salita, no? Yun. And iwasan mo yung something bullying o mga taong nang bubuli. Kumbaga, wag ka na lang maki-join sa kanila or maybe kung ikaw is may mga point na may mga mapipintasan ka, iwasan mo na lang din yun. Kasi pwede siya maging cause ng big problem, di ba? Kumbaga, hindi rin siya magiging good sa'yo. And then also, iwasan mo yung hindi mo ma-let go yung mga bagay na naganap na in the past. Ganyan. And then also, iwasan mo yung maging careless o yung maging pabaya, no? Ganyan. Iwasan mo yun. Sa lahat ng aspeto. Iwasan mong mahang o hindi ka magkaroon ng mga bagong plano, bagong pananaw sa kinabukasan, not going to your strategy, ganyan. Iwasan mo na hindi ka mag-sacrifice sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo in a successful outcome, ganun. Iwasan mo rin yung makipagtalo pa o makipagkompetisyon. Yan, hindi rin siya makakagood. Yun mga iwasan mo. Diba? Umiwas ka na lang as long as pwede ka makaiwas, umiwas ka na lang. Tingnan natin when it comes to a love. Kamusta po ang love? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasamahan sa trabaho. When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. More on fire siya, actually, dito. Okay, kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, itong taon na to, ikaw or siya ha, hindi pa ito nakaka-move on. Yun nakita ko, umalis man sa sayo, pero na-stagnant siya, or ikaw to ha, naaring nagkakaroon siya ng, parang nagkaroon siya ng awakening, no? Sa nakikita ko sa kanya, parang nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya, na
gusto niyang magkaroon ng pagkakasundo sa'yo or pakikipag-isang muli. Yan ang nakikita ko. Gusto niya ng union sa'yo. No? And then, may mga bagay na hindi rin siya may mga gusto siyang sabihin na maaring hindi niya nasabi sa'yo. Or ikaw ito ha. Kaya maaring kung halimbawa ikaw hindi ka naka-move on. Diba? Kung nagkahiwalay kayo, may mga gusto kang sabihin na hindi mo nasabi sa kanya. Kaya nahirapan ka mag-move on. Kaya gusto mo o maaring naghihintay ka sa kanya, ganyan. Gusto mo nang may sabihin, masabi mo yung nararamdaman mo or siya sabi niya nararamdaman mo sa kanya. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, ang nakikita ko sa inyo, ando naman yung banding nyo. Kumbaga, handun yung pagiging may mga point ng buhay nyo na siguro may gusto kang sabihin sa kanya rin o siya may gusto siyang sabihin sa inyo, hindi nyo na lang sinasabi sa isa't isa. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, halimbawa kung halimbawa lang hindi kayo minsan nagkakasundo sa mga actions nyo, sa mga decision nyo, sa mga opportunity nyo, kumbaga magkaiba kayo minsan siguro ng pages, di ba? Siguro handun yung point na kung makikipagtalo na ako, wag na lang. Kasi ang magiging cause yun is hindi magandang relationship. Kaya mas nakikita ko dito na mas isa sa inyo is mas nananahimik na lang. Ganun na lang. Kumbaga mas pinipili na lang niya na ma-disappoint niya yung sarili niya kasi hindi niya nasabi yung gusto niya sabihin. Ganun. Kumbaga nandun pa rin yung harmony ng bawat isa. No? Isa sa inyo is nagiging more on patient. Kanya, isa sa inyo is nag-iintindi na lang, umiintindi na lang. Kumbaga, andun yung sitwasyon na stagnant yung isa. Kumbaga, hindi ka sumasabay sa sa situation. Kumbaga, kung magsasalita ka, maaaring this is a bad timing. Kung sasabihin ko to kasi ganyan-ganyan, baka hindi maging good, di ba? Kaya isa lang yung painful. Yun na nakikita ko. Maaaring isa sa inyo is, mahigpit or may konting kahigpitan, no? Yun na, isa sa inyo. Maaaring siya, ikaw or siya, ganyan. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po ang money niya? Ano pong ibig mo sabihin? When it comes sa money ni Cancer. Dami naman. Sa money mo. When it comes sa money mo, siguro yung iba sa inyo, meron pa kayo mga past na maaring utang, ganyan, o nahiraman, mga ganyan, no? Or may mga tao na nanghiram sa inyo na maaaring hindi pa nagbabayad, mga ganun. When it comes sa money mo, nahandun naman yung pakikipagsapalaran mo to balance yung money mo this time. Handun naman yung pakikipagsapalaran mo na inaayos mo na magkaroon ng growth when it comes to your money kahit papaano, no, sa nakikita ko dito. Kahit na, kumbaga, is more on balancing ito. Ang nakikita ko dito. Kumbaga nandito ka sa more on idea ka kasi, no? More on idea ka and more on opportunity thinking ka sa growth ng money mo. Halimbawa, may mga puumpisan ka ng mga new project, you taking a risk to growth, maaring iba sa inyo, you have a partnership when it comes sa pagpapalagaw ng pera, when it comes sa pagkakaperahan, may mga ganyan, no? Iba sa inyo, may mga partnership kayo. Or may tao na makipag-partnership sa'yo, ganyan. Or tao na makakatulong sa'yo para magkaroon ng growth sa iyong kaperahan. Sa nakikita ko dito. And then also, yes, kahit pa paano nagkakaroon ng development dito or magkakaroon ng development kasi it's more on renewal ito eh. It's more on balancing itong money mo this time. Kasi iba sa inyo, syempre, it's more on magiging very creative kayo this time. Ganyan. Magiging very, kayo, active or mag-active kayo kasi may mga gagawin kayo na mga bago. May mga action na kayo na mga bago. Kumbaga you have an idea na gagawin this time. Yun na nakikita ko sa iyo.
ituloy mo lang to kasi magiging maganda naman siya, no? Kasi handito yung bunga ng creativity mo or project mo na magiging maganda yung result niya. Maraming darating sa opportunity. Tingnan pa natin anong meron sa iyo. Cancer. Hindi pwede dyan, anak. Handa dami oh. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, iba sa inyo, dalawa ba kayong magkapatid na babae? May dalawang kapatid or magdalawa kayong magkapatid sa family? Yun ang nakikita ko, babae. Sa iba ganun. Ang nakikita ko sa'yo, may tao daw kakausap sa'yo. Maaring sister mo, magulang mo. Yun, may kakausap sa'yo or ikaw ang kakausap, parang ganun. Either ito is susuportahan mo siya, bibigyan mo siya ng advice, or siya ang magsusuporta sa'yo, bibigyan mo siya ng advice. Yun na nakikita ko ito. Or maari din na makaka-receive ka sa kanya ng something information na magiging masaya ka. Iba dito is maybe you will receive something good news or may happiness na darating or maaring itong taon to isingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan mo siya, vice versa. Yun na nakikita ko dito. Iba dito magiging busy daw kayo. Magiging busy kayo. May mga happiness ako na nakikita sa'yo. Baka may mga party-party, no? Sa iba sa inyo. May mga achievement also. Dalawa oh. Iba dito 3 babae. Iba 2, tapos o kaya 3 babae or 3 kayong magkakapatid. Ganyan. Or maaring pang-4 ka. Ganyan. Yun ang nakita ko. And then also, may taong galit sa'yo. Cancer. Hindi ko alam in what way, pero may taong galit sa'yo. May tao na na pinag-iisipan ka niya o pag-iisipan ka niya or maaaring ikaw to ha. May tao na pinag-iisipan ka niya ng hindi maganda. Pinag-iisipan ka niya na gusto niyang masaktan ka. Actually dito, gusto niyang halimbawa, gusto kanyang makulong, gusto kanyang matrap, gusto kanyang ma-stuck, ganyan. Ayaw kanya na lumago, ayaw kanya na maging maganda yung buhay mo, ganun. A person na may dark thoughts sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Iba pa. Anak, baba. Advice po, universe. Kay Cancer. Okay, ang advice sa iyo, mag-focus ka lang daw sa sarili mo to invest or andito rin yung sitwasyon mo na huwag kang magmadali sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Mag-trust ka sa intuition mo. Be patient to make a choice and to make a decisions right. And sinasabi rin dito, this is a time to take it action and focus to make it real lahat ng goals mo. Make a plan. Solid beginning with na isetting mo yung goals mo this time, your ambition. Siyempre, kailangan mong this time is yung magkaroon ka ng excellent prospect in life, tapos siyempre grounded. And sinasabi rin dito na mag-ipon ka ng money, no? Or save money. Take to the future, kailangan mo palagi na mag-take advantage when it comes sa mga desisyonan mo, a-actionan mo, sasabihin mo, or mga galaw mo. You know? And then, syempre, mag-focus ka rin daw sa, kumbaga, self-care ang sinasabi dito.
Sinasabi rin dito na you need to be patient sa mga bagay na kasi hindi yun lahat minamadali, no? Pag-isipan mo maigi. Patient and try to analyze, try to progress, try mong na magkaroon ng mga new strategy when it comes sa yung sarili or to your investment or sa mga opportunity na darating sa'yo, sinasabi dito. And syempre, is magplano ka daw ng mga new exciting plan, kumbaga, be adventurous and be creative, no? Sa nakikita ko ito. Kung may mga sitwasyon na you want to pursue or you have an idea to pursue, project, creativity, i-pursue mo daw yun. Kasi there's a victory and success happening to your life sa nakikita ko dito. Yun. Yung iba sa inyo may mga makikilala kayo o may mga bagong communication with someone, no? Sa nakita ko dito. May bagong communication or bagong connection na darating sa buhay mo. May nakikita akong may tao na maaring magkikita-kita, siguro 2 or 3 or 4 kayo. Siguro may gagawin yung creativity, may something joy, o may collaboration, o kaya may mga celebration, o kaya handito yung sitwasyon, may mga pupuntahan kang gathering, no? Kung ano mang gathering yan. Meron din ako nakikita na tao na bibigyan mo ng suporta or tao na bibigyan ng suporta sa'yo. Iba dito may mag-aaya sa'yo na mag-chill-chill. Yan. Within 3 days, 3 weeks, 3 months, nakaraan na o mangyari pa lang sa iba. Yan na nakikita ko sa'yo. Arigato namaste, God bless.